Ako ay Yahweh, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang, pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahil sa ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at mahabaging Diyos, kami lumalapit sa iyo ngayon sa diwa ng pagsamba. Pinupuri ka namin at itinataas ang iyong pangalan bilang kapahayagan ng aming pagkilala sa iyong kadakilaan at kabutihan sa aming mga buhay. Sumasama po kami ngayon sa iyo, nalukuban mo kami ng iyong banal na Espiritu upang maunawaan namin at may sabuhay ang nais mong ipahayag sa amin. Naway maging kaluguran sa iyong harapan ang pananambahan na aming gagawin sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, aming mananubos at tagapagligtas. Amen.
Makakaupo na po ang lahat. Kung pinapahayag natin ng ating mga kasalanan, aasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Inaanyayahan po ang bawat isa na sandali nating itungo ang ating mga ulo. Ipikit natin ang ating mga mata, pagtiklopin natin ang ating mga palad, at damhin natin ang banal na presensya ng Diyos sa ating mga puso, samantalang tayo nananalangin ng pagsisisi. Sa pangalan ni Jesucristo, ang dakilang tagapagligtas. Mga kapatid, kay Jesucristo, matapos na tayo ay buong katapatan na humingi ng kapatawaran sa ating mga pagsalangsang at pagsuway sa kalooban ng Diyos, tanggapin ng bawat isa ang katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat siya nagsabi, ang sino man sa kanya ay sumasampalataya ay hindi mapapahamak, kundi kakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa pagbasang tugunan, buksan po natin ang ating Biblia sa Matandang Tipan na matatagpuan sa Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1 hanggang 10. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng kaalaman at ang tinig ng unaway hindi pa ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok na ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat, at kayong mga mangmang, pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga, bumubukal sa Pawang katotohanan itong aking bibigkasin, at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid, lahat ay totoo, wala akong pinili. Ito ay maliwanag sa kanya na may unawa, at sa marurunong, ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak, at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Matapos po nating marinig ang pagbasa ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng tugon, tayo at tayo magbatian ng kapayapaang ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sa saliw na po natin ang This is the day
Ganyan talaga mga kapatid ang maligayang naglilingkod sa Panginoon. We could shout and sing, "This is the day that the Lord has made." Tunghayan po natin ang mga balita ng ating iglesia, mga magiging kaganapan for this week and forwards. Una po sa lahat mga kapatid ay wini-welcome natin ang bawat isa sa araw na ito ng araw ng Panginoon na tayo'y naghahandog ng ating panahon, ng ating buhay sa pamagitan ng pasasalamat at pagpupuri sa kanyang banal na ngalan. So welcome po sa lahat. Mapagpala at mapagpalang pagsamba sa sambahayan ng Diyos. Makikita po natin dito ang tala ng mga taong isama po natin sa ating mga panalangin. Sa panalangin, sa prayer meeting, sa panalangin po natin personal, isama po natin ang mga kapatid natin, mga bata, at maging mga kapatid natin malayo sa ating piling, mga ninirahan sa ibang lugar. Si Reverend Noel Suministrado po ay i-welcome natin isa-isa pa pong linggo. Hindi po ngayon, sa 5th Sunday of the month. Sapagkat sa susunod pong linggo, 4th Sunday ay Children's Sunday. Inaanyayahan po tayo mga kapatid na yung ating mga anak, mga apo ay ating titiyakin, nakasama natin sa ating pananambahan. At makikita natin gilas ng ating mga bata, ano na ba natututunan sa ating simbalasya, Sunday school. And I would like to encourage those parents po ninyong samahan pagpunta sa ating simbahan upang sa ganoon ay sila'y makapag-aral sa Sunday school. Tuwing linggo ng umaga, ang ating pong paaralan, McGill Memorial School, ay ginagamit para sa Sunday school ng ating mga munting bata. Simula nursery, kinder, younger elementary, middle elementary, and older elementary. So habang sila'y bata pa, ay atin silang akayin sa pagdako sa bahay-sambahan at mag-aral ng banal na salita ng Diyos upang sa ganon, sa kanilang pagtanda, hindi nila hihiwalayan ang anumang kanilang natutunan sapagkat ito'y napatanim na sa kanilang mga puso. Batiin po natin ang mga kapatid natin magdiriwang ng kanilang karawan for this week. Marami po tayong babatiin. Gayun din po ay inaanyayahan ko kayo na isama natin sa pagbati ang isa nating kapatid na kahapon ay nagdiwang ng kanyang 97th birthday. Imagine that. 3 years na lang. 100 na. Si Nanay Rowena Husi, siya po ay 97. At her age, malalim na malalim pa ang desire niya sa kanyang puso na siya ay makapanambahan. Siya po hindi rito sa ating palakpakan naman po natin si Lola Rowena. Yan. Harap po siya ni Ate Borlet. Yan po. Binabati po kayo ng maligayang kaarawan. Ang Diyos po nandun ang katiyakan na ang Diyos ay nagpala at patuloy na nagpapala sa kanyang buhay. Ganon din po mga kapatid, ay batiin natin ang ngayon, Michelangelo Cabaraban at si Mylemar Joseph Rama. Si Mary Grace de la Rama, Melba Salamat, para nakita ko si Ate Melba dito. Si Sydney May Tajosa. Pero, nandito ba sa Pilipinas si Sydney? O nasa Australia? Sa 17 ay si Lourdes Tan, kapatid na Lourdes, Michelangelo Tolentino, Samson Tolentino, Esther Capistrano, Iris Lorraine Ong. At sa 18, ang kapatid na Generosa Bondad, siguro ito si Ate Rosie. Yung nasa kota, Enrico De Leon.
Sa 19, si Dwayne Kyle Owabel, John Paulo de Silva, Hanelor Saballero, and Orfa Soleta Edison Guevara. Sa 28, kapatid na Mila de Castro. Sa 21, Marjorie Halbana and Virginia Gallardo. Sa 22, sa Sunday, Abigail Matthew Del Mundo, ang kapatid na Diaconal Minister, DM Aurora Tadjosa. Magka-birthday pala sila ni Engineer ng mag-ina. Engineer Crisanto Tadjosa Jr., si Sam Glenn Diala at si Darlene Cake Owabel. Awitan po natin sila ng pagbati ng maligayang kaarawan. Kongregasyon po ng UCCP Taguil Memorial Church ang bumati sa inyo at dumadalangin ng isang mapagpalang buhay. Ng kanyang pagpapasalamat. Ganon din mga kapatid, ang malaking event sa buong Southern Tagalog Conference na tayo'y bahagi nito, ang tinatawag nating Fellowship of the Coins. Ito po'y gaganapin sa September 28 sa Lusacan Covered Court, Villa Consolacion Subdivision, Lusacan, Quezon. Mga kapatid, ito po'y yung mga laging sumasama, kundi ako ay nag-aanya. Kung tayo may ibang appointment, ay why not try na tingnan natin kung ano ang mula sa buong Southern Tagalog ay around 800 reference. Ating pong guest dito ang magdadala ng mensahe, panauhin ay ang ating pong obispo, Bishop Arthur Asi. So ito po ipinag-aanyaya sa atin na yung pong ating malilikom dito na pinakamaliliit na barya natin, ito po ay dinadala sa ibang bansa kung aling bansa sa mundo ang mas mayroong pangangailangan. Dahil tayo po ay kasama sa International Fellowship of Prayer. Sa October 12 po, mga kababaihan naman, kasama po ditong elderly, basta kababaihan, from 46 above. Siguro kung kaya pa ni Lola Rowena, sasama na din. No, kaya yung sa nating kapatid na nagmamay-ari ng isang resort sa Batangas City, pinagagamit po ang kanyang resort. Gaganapin po ito sa Classic Pan, nagkulang ng pan. Pan na Batangas City. Yung isabasa natin dito, si Mrs. Lorlyn Lee. Ito po yung, siya din po yung owner ng resort. Siya po yung isang CPA, kukuha pa ng board. Baram. So, ito po ay ipinag-aanyaya sa mga kababaihan. Ang ating pong iglesia ay maraming kababaihan dito. Tayo po ay marami dito makapagpapadala ng mga delegado roon. Mamaya po mga kapatid, right after the worship service, ay mayroong pulong regular o pangkaraniwang pulong ang konsilyo ng iglesia. At mamaya naman pong hapon, pagkatapos naman ng vesper service, ang lahat po ng laiko, 8 ang recognized laiko ng ating iglesia,
ay meron pong pulong with the pastor. Ganon din, bukas, hindi lang po nailagay dito ng ating kalihim, ng ating clerk. Bukas po at 1:30, nandito po pala. Bukas, 16, all groups, persons, yung pong lahat ng sumasama sa ating outreach missions, sa Bara, sa Dalahican, sa Tabing Ilog, at yung mga kapatid nating sumasama sa jail ministry, ay meron din pong pulong tayo. At 1:30 dito po sa ating bahay, sambahan. Muli pong ipinananawagan mga kapatid ang ating pangangailangan ng ating paaralan na tayo ay magbigay ng o mag-donate dito ng mga aklat para sa pambata. Sapagkat ang ating pong pampaaralang library, school library, ay nagkakaroon tayo ng pagpapa-improve pa nito. So, tayo po ay inaanyayahan na magkaloob dito. Baka po sa bahay niyo meron ng hindi na binubuklat ng ating mga anak. Sapagkat iPad na lang ang binubuklat. At yun naman pong, pwede rin naman pong bagong aklat ang ating bilihin. Salamat po din. Sa National Bookstore po, merong sales ngayon. Para nag-promo si CM, So, ang bahagi ng pagpapaunlad ng ating minamahal na paaralan. Ang prayer meeting po natin tuwing Webes, baka po kayo walang mga appointments o gawain ng Miyerkules ng hapon, Wednesday, daluhan po natin ang isang mahalagang gawain ng pananalangin. Sumama po tayo dito. Ang ating pong tagapagmensahe, ang kapatid na Pasita Ranieses, ang liturgist, kapatid na Honorio de Vergara. Ganon din po, ipinagpapatuloy po natin ang paglilingkod natin sa pamayanan, sa pamamagitan ng pagbisita, pagdadala ng mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos sa mga kapatid nating naninirahan pansamantala sa bahay ni Kuya. Meron po tayo dito, bahay ni Kuya dito, bahay ni Kuya sa Talipan, bahay ni Kuya sa motor pool. So, tayo po ay maging bahagi ng paglingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahayag ng malasakit sa kanila. Pinasasalamatan po natin ang mga kapatid na bukod sa panalangin ay naghahandog ng kanilang biyayang pananalapi sa ating iglesia. Naririto po ang tala ng mga pananalapi na ating ipinagkakaloob. Dahil nadarama natin ang pangangailangan ng ating mga iglesia at mga gawain upang maisulong, tayo po ay nagkakaloob nito. Na-appreciate ko po ang ating kapatiran na malaki ang ating naipagkakaloob para sa ikapo. Yung pong tithes, isa po itong sa banal na kasulatan, ang 10 bahagi ng ating tinatanggap mula sa Panginoon ay ating ipagkaloob. Sa dami po ng ating kaaniban dito sa iglesia, 1/4 lamang ang tapat na nag-iikapo. Maraming programa at ministeryo ng Diyos na maisusunod ang ating iglesia. Pinasasalamatan ko rin po bawat isa na nagbibigay ng ating contribution sa ating 10 General Assembly ng buong UCCP na gaganapin sa Mayo 20. So yan po ang ating mga balita, mga kapatid, para sa linggong ito at sa mga darating pang mga araw. Minsan pa po ay tayo ay dumulog sa Diyos, natin ang ating diwa, ang ating damdamin ng isang matapat na panalangin. Ating itungo ang ating ulo, ipikit natin ang ating mga mata, itiklop ang damhin natin ang banal na presensya, pagpalang Espiritong Banal ng banal na Diyos. Tayo po ay manalangin. Sa sandaling ito, o mapagpalang Diyos, nababasa
po ang nilalaman ng puso ng bawat isa sa amin. Kaming naririto sa iyong bahay-sambahan. Mayroong kaming pagnanais sa aming mga puso na dumako, pumatungo sa iyong bahay-sambahan. At ito po'y aming malabis na ipinagpapasalamat sa iyo, o Panginoon namin Diyos, sapagkat ang aming mga puso ay binigyan mo ng damdamin na nais naming maging bahagi ng isang banal na gawain ng pagpapasalamat at pagpupuri sa iyong kabanal-banalang pangalan. Kung kaya nga, sa sandaling ito'y masumpungan mo nawa, o Panginoon namin Diyos, na ang aming mga puso ay karapat-dapat sa iyong banal na paningin. At kung ano ang nababasa mo sa aming puso, hindi kaaya-aya sa iyong banal na paningin, o Diyos, kami po'y nagsusumamo sa iyong linisin mo po kami. Ano mang karumihan ang iyong nakita, sa irin mo nawa, o Panginoon namin Diyos, ang karumihang ito. At kami po'y iyong kahabagan na dalupo ang aming mga puso ng loob ang aming puso, o Diyos, ay mapuspos ng pag-ibig. Pag-ibig sa iyong bugtong na anak na sa Jesucristo. Na ito ay magsisilbing daan upang makayanan naming ibigin ang aming kapwa. Ibigin ang mga nahihirapang kaming ibigin. Ang mga hindi kaibig-ibig ay matututunan namin ibigin. Ang sino man na nahihirapang kaming unawain, ay matututunan naming unawain. Maging ang aming sarili ay matututunan ang iba't ibang karanasan na aming pinagdadaanan. Narito po kami, o dakilang Diyos. Sama-sama kami ng mga anak. Kami po na nagmula sa iba't ibang tahanan. Kami po na nagmula sa iba't ibang mga kaugalian o gawi. Nagmula kami sa iba't ibang katuruan ng mga tahanan. Ngunit, kami nagsasama-sama. Nagkakaisa kami. Layunin na pinakamataas na pagpupuri at pasasalamat sa iyong kabanal-banalang pangalan. Sapagkat lumipas ang mga araw at gabi ng aming buhay, o Diyos, na kami po ay nasa ilalim ng iyong banal na pamamahala. Sa lahat ng saglit kami iniingatan mo. Inilalayo mo po kami, o Diyos, sa anumang kapahamakan o mga panganib na nakaambas sa aming buhay. Sapagkat kami, o Panginoon namin Diyos, ay pinagpapala mo. Anumang pinagpapatungan ng aming mga kamay, ang lahat ng aming pinagpapagalan ay iyong pinagpapala. Kung kaya naririto kami, sinasaysay ng aming mga labi sa iyong banal na harapan, na ang mga pagpapala at kasaganaang ipinagkakaloob mo sa amin, sa material na bagay, sa kasaganaan ng pag-ibig, matututunan namin na magbahagi sa aming kapwa, lalong higit sa mga nangangailangan, sa mga nagdarahop, at maging sa mga pangangailangan ng iyong iglesia. Sumasamo kami sa iyo sa umagang ito, o dakilang Diyos, na minsan pa ay kilala namin ikaw ang dakilang manggagamot na sa iyo ay hindi mo pinababayaan at ikay dumirinig, tumutugon sa mga dalangin. Gayon din, maaari din namang ang karamdaman namin ay hindi sa pangpisikal.
Maaaring kami may mga damdamin, may kaisipang, ito po, O Diyos, ay hindi katanggap-tanggap sa iyo. Ito'y isang uri ng karamdaman na ikaw ang tanging makapagbibigay ng kagalingan at kagamutan. Damhin mo nawa, O Panginoon namin Diyos, ang aming mga puso. Kahabagan mo kami na ipagkaloob mo sa amin ang iyong banal na pangako na sino mang nakikipag-isa sa iyo, O Hesukristo, ay bibigyan mo ng bagong buhay at magiging isang bagong nilalang. Sumasamo rin kami sa umagang ito na aming hindi ka nalilimutang idulog sa iyo ang aming buhay sa pamayan ng aming kinabibilangan at ginagalawan. Ang maraming mga kaganapan sa aming pamayanan, sa aming minamahal na inang bansa. Ikaw po ang higit sa lahat ay nakatatalos ng kalagayan ng aming bansa, hindi lamang sa buhay pang-ekonomiya, maging sa buhay ng mga nanunungkulan sa aming mga bayan, sa mga lungsod, sa mga lalawigan, partikular dito sa aming lalawigan at lungsod. Ang mga senador, ang mga kinatawan ng bawat distrito, hanggang sa pinakamababang tungkulin sa mga barangay, sila po'y inilalapit namin sa iyo, O dakilang Diyos. Loobin mo po ang kanilang pangako sa mga mamamayan habang sila'y, noong panahong sila'y humihingi ng paghalal sa kanila. Loobin mo pong ito'y kanilang buong katapatang maisaganap. Sa iyo po'y walang imposible, O dakilang Diyos. Ang katotohanan ay mailalabas at maipapahayag sa pamamagitan mo lamang. Ang iyong banal na kapangyarihan ang inaasahan naming madarama ng mga nanunungkulan sa aming bayan. At ikaw rin nagsabi, O dakilang Diyos, sa sandaling ang bayan ay manumbalik sa iyo. Tiyak na ang kasaganaan ay iyong idadaloy. Salamat po, O Panginoon namin Diyos, sa iyong pakikinig at pagtugon sa aming mga dalangin. Maging sa mga sandali na aming kawalang pag-asa, sa mga sandali ng aming pagdadalamhati ng kalungkutan, ikaw po ay nandoon. Binibigyan mo kami ng kalakasan, binibigyan mo kami ng tapang upang makayanin naming harapin ang mga pagsubok ng buhay. Makayanan naming gampanan ang mga tungkulin o responsibilidad na iyong ipinagkakatiwala sa amin. Dinggin mo, O dakilang Diyos, ang aming dalangin ito. Lakip ang pagpupuri at pasasalamat sapagkat alam namin na bago pa namin buksan ang aming mga labi ng pagsasabi ng aming mga dalangin, natatalos na pong lahat ito. Gayon din, ikay tumutugon na at kumikilos na sa iyong mahiwaga at makapangyarihan, kahanga-hangang mga pamamaraan. Salamat po sa pagdinig mo at pagtugon sa aming dalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong mga anak na naririto, na pinag-iisa mo ang aming diwa at damdamin ng paglapit sa iyo. Buong pagtitiwala na ito'y aming idinudulog sa iyong banal na paanan, sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Amen. Ang taong mapagbigay ay uunlad, ang nagpapaginhawa sa iba ay magiginhawa din. Mula sa Kawikaan, Kabanata 11, 25. Gawin po natin ang paghahandog.
Amang mapagpala na pinagbubukalan ng aming mga tinatangkilik. Sa diwa ng pagpapasalamat, inihahandog po namin ang bahagi ng aming tinatangkilit at ang buo naming sarili sa iyo. Pagpalain mo po ang mga kamay ng mga taong walang sawang magbigay at sumuporta at tumugon sa panawagan ng iyong misyon dito sa lupa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid kay Jesucristo, manatili po tayo nakatayo, samantalang pinakikinggan natin ang pagbasa ng banal na kasulatan na siyang batayan ng ating mensahe sa umagang ito. Buksan po natin ang ating Biblia sa Sulat ng Gawa, pangkat 20, talatang 17 hanggang 24. Ganito po ang ating mababasa. Mula sa Mileto, siya ay nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa iglesia roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo. Mula ng unang araw na ako'y tumuntong sa Asya, buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Griego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa Panginoong Hesukristo. Sa Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari ang aking alam. Sa bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin dooy pagkabilang gatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay ang tungkulin. At matapos ang gawaing binigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag na mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos ang sumabawat isa sa pagdinig ng kanyang banal na salita. Makakaupo na po ang kapulungan.
From the first Hallelujah. Salamat, nakinig sila. From the first Hallelujah to the last, Amen. Sagutan nga po tayo, nakaka-inspire. From the first Hallelujah to the last, Amen. From the first Hallelujah. Palagay ko po ay ang kapatid na Charlene ay napakarami at mayamang ang magiging laman ng word. Her friend na pag-conduct sa ating choir, bagamat siya ay isang pastora, nagpapastor, but ang kanyang specialization, ganun po tayo sa seminaryo. O pagpapastor ang iyong kinukuhang kurso, pwede kang, ang specialization mo o major mo ay sa music. Meron namang pastor counseling. Iba't iba ho ang field na kang mamili, but still a pastor. Pwedeng Christian education. At kung saan yung field na interesado ka at natatalos mo na ang biyaya ng Diyos na karunungan, ay doon sa bahaging iyon, ay ikaw po i-develop na seminaryo. So, purihin natin ang Diyos sapagkat ang ating iglesia ay patuloy na nanganganak. Ang kapatid na Charlene po ay anak ng iglesia. Yun naman po mga yon na umaawit ay talagang matatagal na yung anak. So, salamat po sa ating koro. Ganon din ang walang pagod na ating retiradong diakonesa. Na tayo kung may edad na ay medyo iba na ang kibo ng daliri, Ate Vilma. But still, we want to praise God and give lahat na mibigay natin sa Kanya. Ganon din naman ang ating organista, ang kapatid na Esmirna ay ating kinikilala sa kanila. Bigay papuri sa pamamagitan ng paggamit ng talento sa musika. Ang musika po ay, music is the heart of our soul. So mga kapatid, minsan pa ay inaanyayahan ko na tayo dumulog sa Diyos, na tayo samahan sa pagbubulay-bulay at pagninilay sa Kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Ang kapurihan ay sa iyo, dakilang Diyos. Sa umagang ito ay patuloy kaming lumalapit sa iyo. Na ipahintulot mo po na madama ng bawat isa sa amin ang banal na laos ng iyong Espiritong Banal. Ang aming limitadong kaunawaan o pangunawa, ay bigyan mo po kami, Diyos, ng pag-stretch nito. Ganun, matalos namin ang salita. Aking pagtalos sa iyong kalooban. Kabay ng pagbibigay mo sa amin ng lakas ng loob upang yung ipamuhay sa araw-arawing pakikipamayan sa pangalan ni Kristo. Amen. Ang kapatid niya ay Kristiyana na and this Education Sunday sa buong UCCP. At kinag-usapan ng edukasyon, kasama dyan ang Bible study, Sunday school. Po ba tayong Bible study sa ating mga puro? Uma-attend po ba tayong Bible study sa ating mga organisasyon? Salamat po. How about the Sunday school? Sana po idagdag natin sa schedule natin ng pagpunta sa simbahan, yung Sunday school. Kasi po mga kapatid, dito sa mensahe o homilia ng pastor, hindi na po tayo magkaroon ng talakayan. Ano man sabihin ko, wala kayong magagawa kundi makinig. Ngunit sa Sunday school, pwede tayong magtanong. Pwede tayong mag-share ng ating idea, ng ating kaisipan at mga karanasan. So, ako po'y mulit-muli ay nananawagan. Daluhan natin ang Sunday school. Ang mga guro sa paaralan patuloy na nag-aaral. Tuturo na, supervisor na, pero sila attend pa ng iba't ibang anumang mga mayroon tayo sa ating trabaho ay attendance seminar. How about us?
mga mananampalatayang Kristiyano. We also need ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Nga sa lahat ng ating ginagawang ito, ay nangangailangan tayo ng isang pagganap at sasabihin natin, buhay ko, handog ko. Sa panahon ng pagsamban tulad nito, for ourselves. Sa panahon ng pagsama natin sa iba't ibang gawain ng ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo, we offer ourselves. Sa panahon tayo umaawit, we offer ourselves. At mayroon po tayong kilalang isang tao na ang taong ito'y buong pusong inihandog na niya ang kanyang sarili bilang buhay na sakripisyo, buhay na patotoo, a living sacrifice. Di-off niya. Ang offering po hindi lang po yung inilalagay sa offering basket. Ang tao ito ay naghandog siya ng panahon, ng lakas, at anumang talent mayroon siya sa iba't ibang larangan, maging ang pagiging isang guro. Naku tayo guro, hindi po ba? Hindi lang po yung nagtapos sa education, ang guro. Sa tahanan, si nanay nagtuturo, si tatay nagtuturo, si lolo, si lola. So, every one of us ay guro. At ang taong ito ay si Apostolo. Hindi po yung Pablo ang nagtitinda ng tinapa sa palengke. Si Apostle Paul. Si Apostol Pablo ay isang leader ayon sa ating teksto na binasa ngayong umaga. At naalala po ba ninyo mga kapatid, yung napakadrama ng buhay ni Pablo. Kung ano siya naging Pablo ang pangalan. Ano ang una niyang pangalan? Saulo. Yan, si Saul. Napakadrama ng transformation ng kanyang buhay. At hindi ko na ikukwento. And I hope so, every one of us ay meron din dramang ibinigay sa atin ng Diyos kung paano ang Diyos ay nagbigay sa atin ng transformation sa ating buhay. Kung paano ang ating panalangin, ang isang nilalang na nakipagpapanak kay Kristo ay isang nilalang. At siya'y ibinibigay sa atin ng Diyos. At tinanggap iyon ni Pablo. Hindi natin mamaaro ng Diyos kung siya'y kumilos sa isang nilalang. Kung paano tumawag ang Diyos sa mga taong magiging instrument ng palaganap ng kabutihan at kanyang katuruan. Sa nalalaman nating takbo ng buhay ni Pablo, hindi po natin naiisip na si Pablo ay magiging isang matapat na mananampalataya. And even tayo, kung minsan i-realize natin ating sarili, bakit ako'y ganito na ngayon? Sumisimba na ako ngayon, kumakanta na ako ngayon sa choir. Dati hate na hate yun. Dati ayaw nun. Dati pilit na pilit ako ni Lola sumama sa kapilya. Pero ngayon ay with all my heart na. So, mga kapatid, hindi rin natin makayang malalim na Tagalog, gusto kong gamitin, hindi natin kayang madalumat. Ay, mga bata, hindi alam yun. Ano, pastor, ano ba yun na madalumat? Hindi natin kayang maarok, ay malalim din. Hindi natin kayang ma-realize sa ating buhay, mapag-isip na tayo pala ay binibigyan ng Diyos ng isang bagong buhay tulad ni Pablo. Ang guro ng mga iglesia, nagturo ng Christian education. Napakalayo ng uri ng kanyang buhay upang magawa niya ihandog ang kanyang buhay, lakas at kaalaman para sa ating Panginoon. Mga kapatid, nangyari po ito kay Pablo. Dahil sa napakasimpleng pamamaraan ng Diyos. Alam niyo po, ang Diyos ay simple lang kung kumilos. Hindi lang niya. Napakasimpleng pagkilos ng Diyos sa buhay ng isang tao. At ang Diyos ay kumikilos sa kanyang simpleng pamamaraan. Kung ang taong ito ay kinakikitaan niya ng 4 na salita.
at mula sa 4 na titik. Ano po ba ang titik ng salitang awit? A-I. Ano po ba ng awit? A, availability. Nakita ng Diyos ni si Pablo ay mayroong availability. Nag-aag siya ng kanyang sarili. Nakita ng Diyos na si Pablo ay mayroong W. Nakita din ng Diyos na si Pablo ay mayroong interest. And lastly, nakita ng Diyos na si Pablo ay mayroong trust. Hawakan na po ang puso natin. Meron ba ako noon? 4 na yon? Meron. Kaya po tayo naririto. Availability. Naririto kayo. Nakikita yan sa tarama. Meron ba tayong W? Willingness. Meron. We are very willing to come here. Meron tayong interest? Meron, of course. Meron tayong trust? Of course, meron din ang bawat isa. Kaugnay po dito, ang mga alagad ng Panginoong Hesus ay hindi rin karapat-dapat yung lalayan ng tao. Tingnan natin. Si Mateo, si Matthew, nakita ko kanina doon, yung batang si Matthew. Ano po bang buhay ni Matthew? Oh? Si Matthew ay isang maniningil ng buwis. Ay BIR. Ano ho? Bagamat may mga kapatid tayong taga BIR, pero siya ay isang lingkod ng Diyos. Pero si Matthew ay ibang klaseng BIR. Ano ho? Siguro ho, Bestnet. Bestnet. Si isang maniningil. Si Pedro. Ano pong kanilang trabaho? Sila ay fishermen. So, lahat sa 12 ay walang matatas na pinag-aralan. At baka sabihin pa natin, kapatid, ba ang tatawagin ng Diyos tuturo sa amin? And sometimes, even at present, bigit natin iyon. Iyang turo sa amin. Subalit ang doong patotohanan, tinawag sila ng Diyos upang maging alagad at guro. Ang binabasa ng Diyos, ang laman ng puso, hindi ang anumang karunungan o galing. Sandali po natin tingnan ang credentials ni Pablo. Ang pangalan Pablo ay mula sa lengguwahe ng yung una niyang pangalan ay Saulo, mula sa Hebreo. Si Pablo ay nakapag-aral sa Tarsus, isang city, sa isang kinilalang sentro ng edukasyon sa parteng east. So, naging guro ni Pablo ay isang magaling na guro nung panahong iyon, at alam kong kilala nyo, si Gamaliel. Ano ho? And Gamaliel ay very famous na guro. So, masasabi natin sa maikling academic background na ito ni Pablo, ay qualified siya para maging guro, para maging alagad, para magturo. Sa itsura, maaaring si Pablo hindi kasing pogi ni Piolo Pascual. Ano ho? Inaamin ni Pablo ang kanyang kahinaan. Dahil anong kahinaan ni Pablo? Sabi niya, kung kailan ako mahina, doon naman ako o saka naman ako malakas. Ay bakit kahinaan niya? Ay asmahin. Ano ho? Meron siyang happiness. Yung iba, napapatawa yung may mga happiness din eh. Ano ho? And one more thing, malabo ang mata ni Pablo. Ay baka hindi makabili sa optics si Pablo. Ano, so, ang isang missionero, ang tinawag ng Diyos, ang guro o alagad, tinararapat, ay paano ng Biblia. Kaya yatang ko ay palit. Pero hindi ho ako ganun. Katuto pagbabasa ng Biblia. Kahapon. So, ano, makakalakad ka kung mahina ka. Alam niyo mo, pag ako pupunta doon sa bundok Usiwan, sa Aurora, Quezon, sasakay ka sa habal-haba, ay bundok, ay aahunin ng motor, ay talagang manalangin ka na ng 100 abaginong Maria.
Mahirap magturo kung nag-uubo. Ay, paano kung may sakit si Pablo? Uubo magturo. So, nakikita niya yung kanyang kahinaan. Mga kapatid, tinawag ng Diyos si Pablo upang maging tagapagturo ng aral ng Diyos. Dahil sa isang dahilan, meron si Pablong awit. Meron si Pablong availability, meron siyang willingness, meron siyang interest, meron siyang trust. Mahigit na pong 2,000 taon ang nakakaraan, maaaring sinabi ni Apostol Pablo ang ganito, ako ay isang handog, itinataas ko ang aking tinig, itinataas ko ang aking mga kamay, itinataas buhay para sa iyo, Panginoon. Sumigaw nga rin tayo mga kapatid, itinataas ko ang aking buhay para sa iyo, Panginoon. Para naman po tayo nabulong lamang Ako kanina ay sumigaw si Pablo. Hindi ko na nasigaw ni Kuya Ben. Itinataas ko ang aking buhay para sa iyo, Panginoon. Salamat po. Ako ay isang handog. Gamitin mo ang aking buhay. Ano man talento meron ako, gamitin mo po, O Diyos. Ako kayo, ang lahat na nasa akin, iyo. I am an offering. Buhay ko, handog ko. Ako mamasin no ng pagtatalaga, mamaya. Ang sibi doon sa ating aawitin, sa awit ng pagtatalaga ay, ang pag-asa ng Panginoong Hesus ang magkakaloob sa atin ng tapang, ng lakas ng loob, kasiyahan, pag-akalang gumaganap ng kanyang maipipapal. Siguro nakakita dahil ang pag-asa ay si Kristo. Sa hagdanan, paakyat dito sa sanktuaryo, ay si Kristo. Bagamat sabi kanina ay, ba't si pastor ay gayon ang umakyat? Parang nahihirapang humakakbang. Paano po ay masarap kumain ng platong? Kaya medyo nahihirapan. Ay sabi ko naman ay kaya po ako'y gayong umakyat ay gawa lamang ng baka ako'y madapa sa aking sutana. Kunwari, paano? Pero mga kapatid, kahit paano nararamdaman natin, ayan, ang buhay na saksi, at ay napatotoo, ang kapatid na Rowena, patuloy tayong naghahandog ng ating buhay. Bakit tayo isang handog? Ano ba ang ating sarili sa Diyos? Isang handog? Ang ating handog ay isang regalo natin sa Diyos. Nandoon ang dakilang layunin ng Diyos na tayo ay mapabilang sa isang tahanan sa iglesia ng UCP McGill Memorial Church. Alam ko po na marami na sa inyong nagbasa at naging aralin ng iglesia yung aklat ng sikat na si Rick Warren. The Purpose? Driven Life. Ang sabi po niya doon ay, mayroong layunin kung bakit tayo nandirito ngayon. Layunin din ng Diyos. Bakit kayo naririto ngayon? Pwedeng ang layunin ng Diyos ay tayo yung makapanambahan. Pwede rin namang layunin ng Diyos, nakasimba na, ay nakatulog pa. Hindi ho? Double purpose, So, kaya nga nilalaksan ko ay, baka may makatulog. Di salamat Diyos, at ang sermon ni CM ay nakakapagpatulog. Pero wala naman ako nakikitang nakakatulog. Mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos para sa isang layunin, para sa isang gawain. Ano ito? At ayon po sa namayapang Pangulong Corazon Aquino, I would like to quote, sabi niya, I did not govern my country, I only lead the people to democracy. Kanina, habang nire-review ko ito, yung office clerk sa akin, yung democracy ay nalagyan niya ng letter Z, ay naging
Kay Mimi, ay tingnan mo nini ang ginawa mo. Ay bakit ito'y democracy? So mga kapatid, although tayo nakikrazy sa ating buhay, ang Diyos ay nandiriyan na inaalis ang Z sa ating buhay. Ang Pangulong Aquino, Corazon Aquino, hindi po si Pinoy, ay malinaw niyang nakita, nais ipagawa sa kanya ng Diyos at buong katapatan, katatagan siyang nagsumikap na gawin upang isakatuparan ito. At sinabi pa niya na, what is that I had to do? What is that I have to offer to my country as an offering to God? So tayo po'y may karapatan ding itanong iyon. What is that I have to offer to my country, to my church, as an offering to God? Mga kapatid, bakit tayo nandito ngayon sa bahay-sambahan? Bakit tayo ay patuloy na nagsasaliksik at nag-aaral ng salita ng Diyos? Dahil naririnig natin ang tawag ng Diyos. At ang katotohanan, kapatid, tinatawag ka ng Diyos, maglingkod ka habang kaya mo pa. Ang Diyos ay patuloy na tumatawag sa mga taong mayroong awit. Ulitin ko po. Ang Diyos ay patuloy na tumatawag sa mga taong mayroong awit. Kasabay nito ang aawitin natin, ang page 125. Hindi ko po naman pinapaawit. Sabi, aawitin natin ng ating mga puso. Ano nga yung page 125? Ayan, alam na ating organista. Sinusubukan ko lang siya kung alam niya kaya ako sa kanya tumingin. Ano ho? Buong makakaya ang ibigay. So mga kapatid, let us do buong makakaya ang ibigay. Buhay ko, handog ko. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Ipagpatuloy po natin ang ating pananambahan sa pamamagitan ng ikalawang paghahandog. Magsitayo po tayong lahat at awitin natin ang Sa Aking Gawain, Jesus,
na may bilang 236. Minsan pa mga kapatid, ako po ay buong kapakumbabaan nang humihiling sa bawat isa na tayo maghawak-hawak kamay, samantalang tayo ay dumudulog sa Diyos sa pagtatapos ng ating pananambahan. Tayo po ay manalangin. Tunay na ang iyong mapagpalang pag-ibig, O Diyos, sa lahat ng saglit ng aming buhay ay iyong ipinadadama. Sa ganitong pagkakataon na kaming iyong mga anak ay sama-sama sa pagsamba, sa pagpapasalamat, pagpupuri sa iyong banal na ngalan. Ipinadarama mo sa bawat isa sa amin ang mainit, makapangyarihang daloy ng iyong Espiritong Banal sa pamamagitan ng aming mga palad. Salamat po sapagkat niloloob mo na madama namin ang mainit na kapangyarihan ng pagpapagaling, ang kapangyarihan ng pagpapadama ng banal na pag-ibig. Ang aming mga palad, O Diyos, ay ginagamit mong daluyan ng iyong banal na pag-ibig, daluyan ng iyong biyaya. Loobin mo po, O Panginoon, na ang aming mga palad na nahawak ng aming kapwa ay gagamitin namin ito sa ikararangal, ikapupuri ng iyong banal na ngalan. Gayon din, nagpapasalamat kami sa sandaling ito sapagkat kami binigyan mo ng isang banal na pagkakataon sa aming buhay na kami makapanambahan, kami makapagnilay sa iyong banal na salita. Maidulog namin sa iyong banal na harapan ang aming pasasalamat, ang aming pagpupuri. Lakip po, O Diyos, ang aming mga karaingan, ang aming mga kahilingan. Lalong higit ang mga anak mong may karamdaman, ang sino mang mga nakaluhod dito sa harapan ng iyong sanktuaryo, anuman ang kanilang mga hinihiling sa iyo, O Diyos, pakinggan mo nawa ito
at kahabagan mo kaming tanggapin ng katugunan. Gayun din, maaring ang iba naming mga kapatid na wala ng pagkakataong makaluhod sa unahan, ay meron ding mga tanging panalangin na idinudulog sa iyong banal na harapan. Dinggin mo, O Diyos, ang lahat ng ito. Amin ding ipinagtatagubilin sa iyong banal na kamay na sa paglabas namin ng pintuan ng bahay-sambahang ito. Loobin mo nawa na makita sa aming buhay, masalamin sa aming buhay ay ikaw, O Hesukristo. Madama ng aming kapwa mula sa amin ay pag-ibig na nagmumula sa iyo, pagmamalasakit, pagkalinga sa aming kapwa. Loobin mo po, O dakilang Diyos, na kami maging daluyan ng iyong pagpapala sa sino mang aming makakasalamuha sa loob ng iglesia at lalong higit sa aming pakikipamuhay araw-araw sa aming pamanan. Kung saan maaaring salita na mamumutawi sa aming mga labi ay ito'y nagpapahayag ng pagmamalasakit, nagpapahayag ng pagkalinga, na ito'y manifestasyon ng iyong banal na pag-ibig. Gayun din, maging karapat-dapat nawa ang bawat isa sa amin, O Diyos, natanggapin ang iyong banal na bendisyon at loobin mong ako pong iyong abang lingkod ay maging karapat-dapat na maging daluyan ng iyong pagpapala para sa bawat isa. At ngayon, ang masaganang pag-ibig na maibiging Diyos, hindi kayang sukating pag-ibig ng Diyos ang tanggapin nawa ng bawat isa. Ang katiyakan ng bagong buhay sa pamamagitan ng kaligtasang si Jesucristo lamang ang makapagbibigay. Tanggapin din ng bawat isa ang pakikipisan, pananahanan sa puso, maging pagtutuwid ay gawin sa ating buhay sa pamamagitan ng Espiritong Banal, ngayon at magpakailan pa man. Amen. Papurihan po natin ang Diyos sa pamamagitan ng paghahandog ng ating pinakamatayog na palakpak. Salamat po.